update nyo mula dyan sa DOJ. Let's start with siguro yung health ng ating DOJ Secretary, ASEC. Yes, well, Ma'am Nina, no, there was a press con held yesterday. Hinarap ni Secretary Mulya yung media dahil napakaraming issue ngayon na, well, of course, kasali ang DOJ. Nung hinarap niya yung media at tinanong siya tungkol sa kalusugan niya, ang sagot naman niya ay, I'm good. Kailangan niya lang talaga mag-recover dun sa bypass niya. So may mga, may mga gamot at may mga maintenance na kailangan gawin para siguro fully recover si Secretary Mulya. Pero patuloy pa din po ang trabaho sa departamento, patuloy pa din po yung mga sinusulong ni Secretary Mulya na mga programa at mga reforma sa department. And nung tinanong siya tungkol sa mga rumors doon sa siguro ipapalit siya or magsa-step down na daw siya, ang sabi lang niya ay maraming nagsiselos sa trabaho niya at libre naman mangarap. Oo nga, alam mo, ASEC, marami ang nagtatanong bakit hindi siya araw-araw siguro papasok sa office or minsan na wala siya. So, syempre, concerned ang lahat tungkol sa kanyang kalusugan. Pero ikaw, you closely work with him, you see him personally, how is he? I never felt his absence dahil every day laging tumatawag si Secretary Mulya sa mga officials ng DOJ para magbigay ng direksyon, ng instructions ng mga gusto niyang gawin sa department. So we never felt his absence. Yes, he may be physically not always at the office, pero in spirit and well through our cell phones dahil ngayon rampant ng technology through Zoom, text, WhatsApp, Viber, lahat yan, meron siya. So lahat yon ay channel para i-contact kami. Malamang siya yung tipong nagte-text sa'yo ng 12 midnight, ganun ba? At 5 a.m. na rin, ma'am. Oh, wow! Kaya pala, ang sipag ninyo dyan sa DOJ, ASEC. So, ukol naman sa kaso ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves, ASEC, ano ang development dito? Well, as of today, actually as of yesterday, nag-lapse na po yung 15 days dun sa decision ng court na kinakansela po yung kanyang passport. Okay. So, after 15 days, nagiging final and executory po yung decision na yon. So, as it is today, canceled na po ang passport ni Ginoong Teves. Okay. At dahil doon, nag-correspond na rin kami, nag-communicate na kami sa government ng Timor-Leste para po ipadala na or ipa-deport yung si Ginoong Teves dito sa Pilipinas para iharap yung mga charges ng murder na naka-file na po sa RTC. Alright, so dun po sa pagkansela as of today, as of today. So ano ang sinabi ngayon ng Timor-Leste? Are they cooperating naman? Well, ever since naman po, nag-usap na rin si Secretary Mulya at ang President ng Timor-Leste at sinabi naman niya na very willing sila to cooperate. Especially kung may request na tayo na to deport si Ginoong Teves. Wala po kasi tayong extradition treaty with Timor-Leste. So, if it were an extradition treaty, dapat obligasyon talaga ng Pilipinas or ng Timor-Leste na ipadala si Ginoong Teves dito. So ngayon, dahil wala tayong extradition treaty, it's more of a request. Yes. Kumbaga, parang out of committee, out of cooperation, out of diplomacy, sila na lang ang mag-volunteer na ipadala si Ginoong Teves dito sa Pilipinas. Ganun pala pag walang extradition. Pwede bang lagyan na lang daw agad? Pwede ba yon ng extradition treaty para mapauwi na siya? At talagang nandyan ba talaga siya sa Timor-Leste? As per our information, ma'am, nandun pa po siya sa Timor-Leste. Alright. Ngayon may update din ng DOJ sa issue patungkol naman kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Ano naman ang latest tungkol dito? Well, as of today, as of right now, wala po tayong kaso na nakikita sa korte. Yung dalawang kaso po ni Pastor Quiboloy na rape at cyber libel ay dinismiss sa unang level ng prosecutor. So, ibig sabihin ho niyan, may pagkakataon pa ang complainant na i-appeal sa DOJ. At nandun siya ngayon. Yung dalawang kaso po na rape, qualified trafficking in persons and child abuse, isang kaso ho yun, at yung cyber libel, naka-appeal po sa Department of Justice. Na-dismiss siya sa prosecutor? Yes, ma'am. Okay. So now, upon a second look, we can decide again whether the evidence is enough para mag-file talaga sa korte. Ano yung quote, ang aresto siya or sinasapina na siya?
Ibang matter po yun. Okay. That is a Senate matter based on a committee hearing, an investigation. In age of legislation, pinapapunta po si Pastor Kibuloy dun sa Senado para magbigay ng kanyang panig. Siguro yung side niya para ipaliwanag yung mga accusations or allegations tungkol sa kanya. So iba po yun, iba din po yung proseso pagdating sa korte. So iba yung sa Senado, hindi niyo nasakop yun. Kung gusto siyang isapina or ipaaresto Hindi na po. Under the jurisdiction po yan ng senators. ng Senate. Ng Senate. Pero bilang abogado, ngayon na may sapina siya, ano yung next step pag hindi pa siya nagpakita? Well, pwede po talaga siyang i-hold in contempt dahil hindi siya sumunod sa isang directive ng Senado. Sa tingin ko po ay tutuluyan talaga ni Senator Risa ang sinabi niya na kung hindi talaga siya magpapakita, papahuli na talaga siya dahil meron talaga tayong tinatawag na coercive powers dun sa subpoena. Na kung hindi niya sinunod yun, they have the right to coerce him to attend. Alright, ayan, nakuha na rin natin ang expertise bukod sa pagiging DOJ. Pwede tayong itanong kay Attorney Mico. Alright, maraming salamat, ASEC Mico, sa mga ibinahagi mo sa aming updates mula dyan sa DOJ.